Grabe mga idol ang laban ng Miami Heat at Cleveland Cavaliers. Umabot pa hanggang overtime. Parehong hindi nagpalamang ang dalawang koponan. Sa bawat tira, sa bawat possession, ramdam mo ang tensyon sa loob ng court. At pagdating sa huling sandali ng overtime, Donovan Mitchell with the clutch 3 tabla ang laban with the score of 138 all. At parang akala ng lahat tuloy pa ulit sa panibagong extension. Pero mga idol, sa huling segundo, Miami had the final play. Off the inbound lob pass sa ere, Andrew Wiggins with the game-winning alley-oop dunk. Boom! Panalo ang Miami Heat with the score of 140-138. Isa nga ito sa pinaka-wild na endings ngayong season. Isang laban na hindi lang basta highlight. Ito ang tunay na bakbakan na walang bumitaw hanggang dulo. Samantala, grabe mga idol, isa na namang nakakabaliw na laban ang nasaksihan natin sa pagitan ng Orlando Magic at Portland Trail Blazers. Sa huling minuto ng fourth quarter, dikit na dikit ang laban. Palitan ng tira, palitan ng depensa. At akala ng lahat tapos na ang laban ng sa huling segundo off an inbound play, nakagawa ng quick basket ang Blazers para lumamang ng 2 puntos. Pero mga idol, hindi pa pala tapos ang kwento. Sa natitirang halos 1 segundo, nagkaroon pa ng pagkakataon ang Orlando Magic. Inbound pass mula sa gilid, tanggap ni Desmond Bane, step back jumper sa buzzer. Swak, pumasok mga idol, buzzer beater win para sa Orlando Magic. Matapos muntik ng maagaw ang laban, sila pa rin ang nakahanap ng paraan para manalo. Final score, Magic 115, Blazers 112. Isang laban na nagpapatunay, hindi pa tapos hanggat di pa tumutunog ang buzzer. Samantala, grabe ang laban kanina sa pagitan ng San Antonio Spurs at Chicago Bulls. Sa huling minuto ng fourth quarter, lamang panoon ng Bulls, kontrolado nila ang laro at tila hawak na ang panalo. Pero mga idol, dito na pumasok ang moment ni Victor Wembanyama. Sa natitirang 1 minuto, nagpakawala ng isang malinis na tres si Wemby to tie the score to 114 all. Tumahimik ang crowd pero hindi pa siya tapos. Pagbalik ng possession, hawak ulit ng Spurs ang bola at mula sa taas ng arc, boom, pangalawang sunod na tres ni Wembanyama sa harap ni Nikola Vucevic. Ngayon, lamang na ang Spurs with the score of 117-114. Hindi na nakabawi ang Bulls sa natitirang oras at sa dulo, Spurs ang nagwagi sa likod ng clutch performance ng kanilang rookie superstar. Si Wembanyama nagtapos matapos gumawa ng 38 points, 12 rebounds and 6 out of 9 shooting beyond the arc. Isang laban na nagpapatunay. Kahit sa pressure, kalmado si Wemby. At sa ganitong mga sandali, tunay niyang pinakita kung bakit siya ang future ng liga. Kayo mga idol, napanood niyo ba itong laban? Gaano kabigat yung back-to-back threes ni Wembanyama para selyuhan ang panalo ng Spurs? Samantala, bagamat natalo ang Charlotte Hornets laban sa Los Angeles Lakers kanina, jackpot naman ang team sa kanilang rookie na si Con Knueppel. Malaki ang posibilidad na maging Rookie of the Year ang batang ito dahil sa ipinapakita niyang consistent at all-around performance ngayong season. Kung matatandaan, pinili ng Hornets si Knueppel bilang 4th overall pick sa nakaraang NBA draft at dati rin itong naging college teammate ni Cooper Flagg. Sa NBA Summer League, si Knueppel ang hinirang na Finals MVP matapos pangunahan ang kanyang koponan sa championship. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit halos nag-triple-double ito sa laban kontra Lakers matapos magtala ng 19 points, 10 rebounds and 9 assists. Mukhang seryoso si Knueppel sa laban para sa Rookie of the Year race. At sa ngayon, tila may tsansang malampasan pa niya ang performance ng kaibigan niyang si Cooper Flagg. Kayo mga idol, anong masasabi niyo? Sa tingin niyo ba kaya ni Con Knueppel agawin ang Rookie of the Year kay Cooper Flagg?